nangyari kasi doon, kaya maliit siya noon kasi, di ba maliit talaga yung mga ngipin ko, kaya binild ko siya, pinastahan para lumaki ng konti. Pero maliit na talaga yung ngipin ko na yun. So, ang mga nangyayari today ay hindi nakaka-pretty. Dito ko ngayon sa Lakandula, sa apartment ng kapatid ko kasi galing ako sa clinic ni Doc RJ dahil nga natanggal yung ngipin ko sa harap. Yun kasi yung inayos niya no. Naka-veneers kasi siya, so natanggal kasama pati ngipin, kaya napupunta talaga ako ng Pampanga ngayong araw. So maingay dito. So, nagpapahinga lang ako saglit. Tapos, mamaya ay uwi na rin ako kasi medyo dumudugo pa yung ngipin ko. Ang nangyari ay walang choice kundi bunutin ni Doc RJ yung ngipin ko. Tapos, i-bridge na lang niya sa kabila. Veneers na kasi yung apat ng ngipin ko sa harap. So, natanggal yung isa. Nagulat na lang talaga ako kaninang umaga. Bigla siyang natanggal. Pero nung mga nakakaraang araw, umuuga siya. Kaya ayun, umuuga siya nung nakaraang araw. So, di ko na lang siya pinansin. Pero, chinat ko na si Doc RJ. Sinadya ko talaga siya dito. Kasi siya yung gumawa talaga ng ngipin ko. And, ang maganda kasi talaga sa kanya, sobrang gaan kasi ng kamay niya. Syempre, masakit na nga sa bulsa ang pagpapaayos ng ngipin. Tapos masasaktan ka pa sa pagsaksak ng anesthesia, ganun, di ba? And sobrang gaan ng kamay, promise. Takot ako sa mga injection, takot ako sa mga tinuturok, sa mga anything na kahit na sa pang-hospital, natatakot talaga. Pagka ganun kasi, magaan kasi yung kamay niya, so hindi mo mararamdaman na sinaksakan ka na ng anesthesia, ganun. Hindi ko naramdaman na binunot niya, ganun. Kaya talagang kahit na bumiyahe ko, babalik ako para lang wag lang akong masaktan. So ayun yung nangyari sa ngipin ko. Ang unang option talaga ni Doc RJ, lagyan ng poste. Kaya lang kasi nung tiningnan niya, wala na talagang paglalagyan ng ngipin dito. Wala talaga siyang paglalagyan ng ngipin kasi talagang natanggal siya, kasama siya sa crown na yung ngipin yung pinakangipin, kasama siya sa crown. Kaya ang mangyayari, kung lalagyan daw ng poste, panandalian lang din siya. So, masasayang lang din yung gagastusin ko. Medyo hindi naman din ganun ka, magpaayos ng ngipin. So, ayun, suggest niya na i-bridge na lang, pero sa kabilang side na lang kasi nakaayos na kasi yung kabila. So, sa kabila na lang, yung sa right side na lang ng ngipin ko. So, ayun, papagaling lang ako ng mga isang buwan. Actually, isang buwan daw kasi Ayun, pagaling lang ako ng isang buwan. Pero, babalik ako mga after Holy Week sa kanya kasi aayusin naman niya yung kabilang ngipin para doon niya i-bridge sa kabila. Doon niya i-bridge yung crown. So, yun. Ayun lang. Medyo magapa kasi siya. At saka, nandito pa yung anesthesia, nagtutugo pa siya, kaya ayun, di ako mukhang tiyanak ngayon. Mukha naman akong aswang. Humingiti ako, wala nga pala akong ngipin. Nakita kami sa SM ngayon, tapos nag-ice cream ako, bagong bunot pa yan ay tikman ni din yung bagong ikaw na. Hindi nga ako makakapagat Taste test daw. Yung TGS. Sikat daw sa TikTok to. Hindi ako makakakagat. Manhid pa yung bunganga ko. Ikat mo muna. Ay, higat mo. Kain ako ng ice cream para umano yung bunot sa akin. Manhid by bunganga ako, di pa gumagalaw.
Napapanood ko sa TikTok. Makikapatid ko ngayon. Pangit ko na. Buhay na, pangit. Ay, may ngiti na naman ako. Bungay mo na. Bungay pala yung isang ano ka, buwisit. Ay, ano na yan.